Dear Lady Love TV. Billionaire Smarter Lover. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Hindi maintindihan ni Fatima kung paano nangyaring bigla na lamang may isang person naglayo sa kanila ni Francis sa isa't isa. Bumalik pa siya sa subdivision sa pagbabaka sakaling makausap kung hindi man lamang si Francis ay si Yoli. Pero wala ring nangyari. Tinawagan nila ni Jake ang lahat ng taong pwedeng mapagtanungan tungkol kay Francis, pero parang naglahong parang bula ang binata. Paano kung sumama na nga si Francis sa Amerika? Sabi ni Jake. Umiling siya ng mariin. Hindi niya gagawin yon. Hindi niya ako iiwan. Fatima, kung hindi ka niya iiwan, nasaan siya ngayon? Ni tawag wala. Siguro naman sa dalas ng pagtawag mo sa kanila, pati na yung pagpunta mo roon. Kahit hanggang sa may gate lang nakarating sa kanya. Alin sa dalawa? Nagpunta na nga siya sa Amerika o pinagtataguan kanya. Hindi niya gagawin sa akin yon. Napipiko niyan sabi. Kung hindi, bakit nawala na lang siyang parang bula? Malalim ang paghingang ginawa niya. Para na akong sirang plaka pero hindi ako naniniwalang iiwan ako ni Francis. Jake, nagplano na kami magpakasal. Hinihintay lang namin yung result ng board exam niya. Ang ganda ng plano namin. Imposibleng magbago ang isip niya. He's not like that. Paulit-ulit na lang din ang dialogue natin. Nasaan nga siya ngayon? Siguro naman hindi siya nagpapahanap lang kaya parang nawala siya sa existence. There must be a reason, Fatima. And face it. Sometimes the reason is bad. Or knock on wood, it's worst. Jake, hindi kaya may masamang nangyari kay Francis? Puno ng kaba na sabi niya. Gusto mo mag-check tayo sa mga purinarya? Jake, nangilabot na bulalas niya. Fatima, naghahanap, lahat ng anggulo tinitingnan. But that's morbid. Morbid na kung morbid. Pero paano kung doon pala makikita ang hinahanap natin? Tiningnan niya ng masama ang kaibigan. Sa tono mo naman parang sa purinarya na nga makikita si Francis. Sa kabila ng pagtutol ng kalooban, wala na ring nagawa si Fatima at nilibot nila mga purinarya at ospital sa Metro Manila. Natuklasan niya mas madali palang magtanong sa mga ganoon kaysa sa ospital. Ang ibang malalaking ospital, hindi nila makunan ng impormasyon. Umuwi silang walang malinaw na resulta ang lakad. Kahit hindi nila natagpuan si Francis, nagpapasalamat na rin siya dahil hindi nawawala ang pag-asa na buhay pa ang boyfriend niya. There's something wrong somewhere, sabi ni Jake. Makalipas ang 2 araw pa ng paghahanap. Ano? Hindi mo ba naisip? Kung halimbawa na ospital si Francis, di dapat nararamdaman natin yon. I mean kapag tumatawag tayo sa kanila, di ba puro wala lang yung sagot sa atin? Alam mo, mas halata na tinatago nila sa'yo yung boyfriend mo. At yun namang boyfriend mo, siguro kasabwat na rin. Biro mo naman, kung halimbawang itinatago siya at hindi siya kasabwat, di sana nakagawa na siya ng paraan para makontak ka man lang. So talagang pinagtataguan ako ni Francis ganun ba? May talim sa tono na sabi ni Fatima. Ikaw, ano ba sa palagay mo? Hindi ba inamin mo na nga sa akin na diniretsa ka na ng mama niya? Na ayaw niya sa'yo, nang supposed to be biyanan mo. At sabi mo rin, masunuring anak si Francis. Malay mo, sobrang masunurin nga si Francis at pati babaeng gusto niya. Kaya niyang i-give up para lang sa mama niya. Di sorry ka na lang. Hindi siya kumibo. Ang totoo may mga pagkakataon na naiisip ni Ian tungkol doon. Pero malakas pa rin ang pagtanggi ng kanyang puso. Wala siyang makitang dahilan para iwan siya ni Francis ng ganun-ganun lang. Oo nga pala, bukas na yung reunion namin. Baka naman pwedeng i-postpone muna natin ang paghahanap dyan sa Francis mo. Pasensya ka na Jake, pati ikaw naaabala. Hindi na rin ako makapagtrabaho. Wala yon. Sarili ko naman ang oras ko sa pag-aahente. Ano, bukas ng umaga, susunduin ko kayo ni tita. Kasama kayo, remember? Ayokong sumama. Baka biglang pumunta si Francis sa bahay, wala siyang datnan. Hindi ka pa rin sumusuko? Fatima, mahigit 1 linggo na siyang nawawala. Kahit 1 buwan, hindi ako titigil na hanapin siya. Think about this obvious possibility na baka totoo ngang umiiwas na siya sa'yo. Umiling siya. Tumawag ulit tayo sa bahay nila. Baka may balita na sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi si Francis o si Yoli ang hinahanap ni Fatima. Ang mismong mama ni Francis. Inihanda na niya na ang sarili sa anumang salitang maririnig mula rito.
Mas importante sa kanya ngayon na magkaroon ng linaw kung ano nga ba ang nangyayari kay Francis. Ay, wala sina senyora. Umalis na sila kagabi. Sabi ng kasambahay. Paanong umalis? Bigla siya nakadama ng matinding kaba. Bumalik na sila sa Amerika. Ha? Kasama si Francis? Siyempre naman, kami rin paalis na rito. Pauupahan na muna itong bahay dahil matatagalan pa daw. Bago sila bumalik, pinaghahanap na nga kami ng ibang mapapasukan. Hindi alam ni Fatima kung alin ang nauna niyang naramdaman. Ang paggapang ng kakaibang kilabot sa buong katawan o ang pangangalog ng mga tuhod. Si Yoli, pwede ko bang makausap? Kahapon po umalis si Yoli. Umuwi na sa probinsya nila. Nanlalambot na siya. Talagang kasama si Francis? Hindi ka ba nagbibiro? Hindi naman tayo nagbibiroan, hindi ba? Fatima, tama na yan. Malumanay na sabi ni Jake. Wala na nga siyang kalakas-lakas dahil madali na nitong nakuha ang telepono sa kanya. Hello, maraming salamat ha. Ibinabana ni Jake ang telepono. Para siyang na matanda at bas na lamang napako sa kinatatayuan. Inakay siya ni Jake pabalik sa bahay na parang wala pa rin siya sa sarili. Na makaupo, hindi na niya napigilang mapahagulhol. Dalawa ang tahimik niyang audience, ang mama niya at si Jake. Isa man sa mga ito ay walang balak magsalita. Basta nakatingin lang sa kanya habang nasa magkabila niyang tabi. Sa nakalipas na mga araw, nahalata ni Fatima na hindi nagtatanong ang kanyang mama tungkol sa kanila ni Francis. Hindi rin naman si Yakuza nagkukwento. Isa pa, naisip niyang malamang na kay Jake na lang ito nagtatanong. At ngayon nga, kahit halos wala siyang masabi sa problema niya kay Francis, isang tingin pa lamang, alam niyang naiintindihan ng kanyang ina ang pag-iyak niya. Parang ang hirap maniwala. Paghikbi pa rin na sabi niya kahit tumigil na siya sa pag-iyak. May kaibigan ako na nasa naiya, sabi ni Jake. Kung gusto mo para makasiguro ka, magpatulong tayo. Patingnan natin kung naging pasahero nga si Francis. Tumayo ito at sa itsura, mukhang wala na rin balak na marinig pa ang sagot niya. Tatawagan ko lang. Naiwan silang mag-ina. Sapat na makita ni Fatima ang tingin sa kanya ng ina para malang sumikit ang kalooban niya. Yumakap siya rito at muling umiyak. Tahan na anak, alo nito. Masasaktan ka talaga pero darating ang panahon makaka-recover ka rin. Pero hindi ko maintindihan ma. Iiwan din pala niya ako, bakit kailangan pa niya akong pagtaguan? Bakit hindi niya sabihin sa akin ng harapan? Hindi natin masasagot ang ganyang tanong Fatima. Maya-maya ay bumalik si Jake. Tumawag daw uli ako mamaya. Patrick Gallejo, right? Hahanapin daw niya sa airline na bumabiyahe papuntang US mula kagabi hanggang kaninang umaga. Tangulang ang naisagot ni Fatima. Parang baliwala na sa kanya ang paglipas ng mga minuto at oras. Mas inintindi niya ngayon ang hapdi ng kalooban. Kung dati hindi niya gustong maniwala na iniiwan siya ni Francis, iba na ang pakiramdam niya ngayon. Para masigurado rin niyang iniwan na nga siya nito. She could feel the emptiness within her. Para bang bigla na lang may humugot kay Francis at nawala sa kanya. Inutusan ni Fatima ang sariling maging manhid para gawing proteksyon sa sakit na dulot ng pangyayaring iyon. Na magpaalam ulit si Jake na lalabas para tumawag sa kaibigan. Pati panlabas niyang anyo, pinatigas niya. Nang bumalik si Jake, isang tingin pa lamang nito ay alam niya na ang sagot. Northwest Airlines ang sinakyan nila. Kinagat ni Fatima ang ibabang labi. Ayaw niyang umiyak. Ayaw niyang iparamdam sa mga taong nasa tabi niya na nasasaktan siya ng husto. Mas gusto niyang pairalin ang galit. Dahil ayon sa kanyang isip, yun naman ang dapat niyang maramdaman. Wala siyang kasalanan kay Francis. Lahat ginawa niya. Lahat ipinagkaloob niya para patunayan lang ang kanyang pag-ibig. Nasaan ang kasalanan doon? Wala siyang makita. Dapat lang na magalit siya dahil hindi binigyan ni Francis ng importansya ang pag-ibig niya. Pero sabi lang niya iyon dahil ang gabing nakahiga na siya at mag-isa na lang, hindi na siya nakapagpigil pa at tahimik na iniyakan ng kabiguan sa pag-ibig. Tumatanggi ang puso niya sa nangyayari pero idinidikta ng kanyang isip na harapin ang katotohanan. Ang sarap ng pagkain, kain tayo ng kain, Fatima. Samantalahin natin hanggang libre, sabi ni Jake. Tama na sa akin to. Baka masuka na ako kapag ipinilit ko pang kumain ng marami. Sagot naman ni Fatima na sinisikap maging masigla ang boses.
Ang sabihin mo, tinatamad ka lang magtuklap. Here, sa'yo ang alige, akin ang laman. Inilagay nito sa plato niya ang alige. Ang sweet naman ng mag-best friend. Tukso ng isa pang pinsan ni Jake. Siguro naman madidevelop na kayo niyan. Oo nga naman, Jake. Kaysa naman iba pa ang ligawan mo, bakit hindi pa yung best friend mo? Mabuti nga yan, kilala nyo na ang isa't isa. Tiningnan siya ni Jake. Makisakay ka na lang. Lalo mga asar ang mga yan kapag nakitang napipikon ka. Nagkibit-balikat na lang siya. Pagkakain, sumali sila sa mga parlor games at palibhasa. Tinutokso sila ng mga pinsan ni Jake. Talagang sila ang pinagpapartner sa bawat laro. Game naman si Fatima. Pansamantala, isinantabi niya ang personal na problema at pinilit ang sariling makisaya sa mga nandodoon. Pero may mga pagkakataon din na natitigilan siya. Mamamasyal tayo sa gawiroon. Rescue naman kaagad sa kanya si Jake. Nginitian niya ito ng may pasasalamat. Knight in shining armor ka talaga. Siyempre, best friend kita eh. Thanks, Jake. Sabi naman sa'yo eh. Rain or shine, I'm here for you. Nanggilid ang mga luha ni Fatima. Hindi niya napinigil ang sarili at niyakap si Jake. I'm so lucky to have you as my friend. Swerte rin naman ako sa'yo. Sabi nito at banayad na hinagod ang likod niya. Aha, kaya pala nawawala kayo, nagsusolo pala kayo rito ha. Tukso sa kanila ng pinatil yung pinsan ni Jake. Ulol, sabi ni Jake at bumitaw ng yakap sa kanya. Tara na nga roon at baka kung ano-anong kasinungalingan pang ipagkalat nito. Masama ang loob kasi na istorbo. Paano yan, Fatima? Tanong ni Jake na hinihingi ang opinyon niya. Oras na ng pagtulog at kanya-kanya na ng pasok ang bawat pamilya ng tito at tita ni Jake. Ang kwarto na kinuha ng nanay ni Jake para sana sa kanilang mag-ina ay mag-isa siyang uukupahin ngayon. Iyon ay kung paninindigan nga niyang mag-isa na lamang siya roon, kabaligtaran ng pangungunsinti ng pamilya ni Jake na samahan na siyang matulog doon ng binata. Anong paano? Balik na tanong niya. Wala namang ipagkakaiba. Doon sa kwarto ni na inay, sa lapag lang din ang magiging pwesto ko. Kapag sinamahan kita rito, sa lapag din naman ako, hindi ba? Meron namang iba. Mas gugustuhin ko pa sa lapag. Malaya ako makakakilos. Dito ka na lang, Jake, para may kasama ako. Pasya na sabi naman ni Fatima maya-maya. Nakahiga na siya sa kama at nakapaglatag na rin sa lapag si Jake. Alam niya, hindi pa rin to nakakatulog. Inaantokan na, Jake? Hindi pa. Naramdaman niyang bumangon ito. Gusto mo nang makausap, no? Bakit parang mahuhula ka? Sabi niya at bumangon na rin. Kilala kita, Fatima. Kapag may problema ka, ayaw mong tinutulugan. As if magkakaroon nga ng solusyon yung problema kung iisipin mo buong magdamag. Mag-usap na lang tayo. Magkatabi silang naupo sa duyan. Kahit tungkol kay Francis okay lang? Pagtitiisan ko, pabirong sagot nito. Pero hindi siya nagbukas ng topic tungkol kay Francis. Alam naman niya magtatanong sila. At magtatanong lang siya ng mga tanong na parehong hindi nila masasagot. Hinayaan niyan si Jake ang magsimula ng pag-uusapan. Ilang araw ka nang absent sa opisina. Paano ka mare-regular kung puro absence ka? Kumukuha lang naman ako ng experience. Kung yun nga mga regular doon, nagre-resign kasi humahanap ng mas magandang mapapasukan. Ayaw mo bang mag-business? Mabuti yun. Sarili mo yung amo mo. Ano namang klaseng business? Wala naman akong puhunan. Desktop publishing. Yun ngayon. Magaling ka sa computer, hindi ba? Kailangan lang creative ka. May punto ka. Talaga? Ano, gusto mo? Wala akong computer. Saka baka mahal yung pesto. Hindi ko makakaya. Partner tayo. Sa akin ang kapital, sa'yo ang labor. Yun ang naging topic nila buong magdamag. Parang iyon na naging therapy para hindi masyadong isipin ni Fatima si Francis. Kahit sa gabi man lamang na iyon. Nang maalala nilang matulog ni Jake, halos mag-uumaga na. Pareho silang excited sa nabuong ideya. Parehong nanlalalim ang mga mata nila dahil sa puyat. At ang mga kamag-anak ni Jake, iba ang pakahulugan sa hitsura nilang iyon. Napapangiti na lamang sila ni Jake. Ang mas nasa isip nila ay ang business na pinagpuyatan nilang pag-usapan.